Tuloy po nating ideklara ng ating Panginoon ang siyang ating sandigan kapayapaan sa oras na ito. Amen po ba? Ano man pong bagyo ang dumating sa atin, ang Diyos po ay laging nandyan. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah! Dalawang po natin ang mga kamay. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Oh, he goes by the name of Jehovah, Jehovah. Oh, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Oh, His walks will be silent, His walls will be silenced. He's fighting for Zion. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. His arms never tire. His fire is like fire. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. Oh, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Oh, call the name, call the name, call the name, Jehovah. Now all our praise, all our praise, all our praise. Once again, call the name, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Hallelujah. So umaga pong ito, we're singing a new song written by our pastor, Peter, and my mom, Marijoy Obiana. This song is all about letting God in our lives, na siya ang dapat maging hari ng ating mga buhay. Siya ang manatili at lagi nating isik sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God
and all these things shall be added unto you. Kapag inuna po natin ang kaharian ng ating Panginoon, ang lahat po ng bagay na nawala sa atin, ang lahat po ng bagay na hindi po natin nakakamtan, ang lahat po ng bagay na meron tayo na sakit at karamdaman, ay alisin ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya sa oras pong ito, let us come and let us offer to the King of Kings. You alone are my heart's desire. You alone owns my life. You alone I will exalt. You alone deserve my praise. You alone. You alone, oh, are my heart's desire. You alone owns my life, owns my life. You alone I will exalt. You alone deserve my praise. My God, be enthroned, my King, be enthroned, my Lord, be enthroned in my life, be enthroned, my God, be enthroned, my King, be enthroned, my Lord, be enthroned in my life, be enthroned, be enthroned, be enthroned, my Lord, my God, be enthroned, be enthroned, be alone are my heart's desire. You alone owns my life. You alone I will exalt. You alone deserve my praise. Be enthroned, be enthroned, my God, be enthroned, my King, be enthroned, my Lord, be enthroned in my life, be enthroned, my God, be enthroned, my King, be enthroned, my Lord, oh, be enthroned in my life, be enthroned, be enthroned, be enthroned, my Lord, my God, be enthroned, be enthroned, the Lord, be enthroned, my Lord. Let the people sing, be enthroned, oh, be enthroned, my Lord, my God. Be enthroned, oh, be enthroned, be enthroned, be enthroned.
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Let's sing our hearts to worship you, oh Jesus. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Let's sing with all our hearts to worship you. Oh, to worship I live. To worship I live. I live to worship you. Oh, we worship you. Oh, God, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Let's sing with all our heart to worship you. Oh God, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh Lord, Lord, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Ako'y sasamba sa iyo. Ako'y sasamba habang nabubuhay ako. Ako'y sasamba. Ako'y sasamba sa iyo. Ako'y sasamba habang nabubuhay ako. Gawin po natin itong panalangin. Ako'y sasamba sa iyo. Oh, ako'y sasamba sa iyo. Ako'y sasamba habang nabubuhay ako. Ako'y sasamba sa iyo. Ako'y sasamba habang nabubuhay ako. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan mo. Maaari po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Bigay sa Kanyang walang patid na papuri at pagsamba. Hallelujah! Isa pa ho nating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Yan. Purihin natin ang ating Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw na kung saan ginawa ng Panginoon para sa ikararangal ng kanyang pangalan. Sa oras pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng Hebreyo, Kapitulo 10, talatang 29. Hebrew chapter 10, beginning verse 29. Babasahin ko po ang talatang ito. Pwede po bang tayo ay sumandaling tumayo bilang paggalang po sa kanyang buhay at banal na salita? Simulan po nating basahin ang verse 19 hanggang 30. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat
at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at tinugasan na ang nanangdalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa, sa paggawa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moses batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong the essence of God's mercy and grace to an unworthy man. Ulitin ko po ulit. The essence of God's mercy and grace to an unworthy man. Sa Tagalog, ang kahalagahan ng biyaya't habag ng Diyos sa isang walang kwentang tao. Sino po rito ang makapagsasabi na wala siyang kasalanan? Taas ang kamay. Mukhang ako lang yata ang nakataas. Meron po ba? Sa umaga pong ito ay dito po sa verse 29, tignan po ninyo yung sinasabi po rito. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. Gusto ko pong bigyan natin ng diin ito. Habang binubulay ko po siya ay nakita ko po yung yung kahalagahan ng mercy and grace of God sa bawat isa po sa atin. At gusto ko pong tignan po natin yung ibig sabihin po ng biyaya't habag ng Diyos. Yung mercy. Pagka tinignan po natin, ang sabi po ng God question ay mercy and grace are closely related. Sabi ng author nito ay ang mercy at ang grace ay merong pagkahawig. Pero yung pong ay magkaiba. Hindi sila parehas. Why? Sapagkat
mercy is has to do with kindness and compassion. Pagka tinignan po natin yung mercy, yung habag ng Diyos, yung habag niya, dahil sa kanyang kabutihan, kagandang loob, na talagang, gusto niyang gawin yun, yung mabuti. Hindi gumagawa ng masama ang Diyos. Amen po ba? Lalong-lalo na sa kanyang nilikha. Kaya gusto ko pong makita po natin ito. Pag tinignan po natin yung mercy ng ating Panginoon ay ipinapakita po dito na tayo po na mga tao ay we don't deserve good from God. Hindi tayo karapat-dapat na bigyan ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Kasi masama nga ang tao eh. Kaya nga dito, yung mercy ng ating Panginoon ay nilakipan niya ng biyaya. Yung biyaya na kung saan meron siyang kabutihan, kagandang loob, at meron pa siyang pabor. Yung kindness, compassion, ang grace ay nakapaloob doon. Pagka sinabing grace, merong favor. We find favor. Kahit na masama tayo, ay meron pa rin siyang ibinigay na regalo sa atin. May favor pa rin. Nakita nyo? Kahit gaano kasama ang isang tao, ay talagang makikita po natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tignan po ninyo yung Deuteronomy chapter 4, verse 30 hanggang 31. Deuteronomy chapter 4, verse 30 hanggang 31. We are under judgment. Tignan po ninyo, kapag nangyari na ang lahat ng ito at kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Verse 31, siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipol, sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Tingnan po ninyo yung mercy ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga Israelita, yung mga pinangakuan ng Diyos, na meron siyang pangako dahil kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ninuno nila, ay meron silang kasunduan. At dahil sa kasunduan yan, nangingibabaw ang kahabagan. Ang ano ng Diyos eh. Kailangan niyang panatilihin yon. At kailanman ay hindi magbabago ang Diyos. Kaya tingnan po ninyo, gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang ipinangako. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, ang Diyos ay nagbibigay ng kaloob. He gives blessing. In spite na tayo po ay talagang hindi karapat-dapat bigyan. Tingnan po ninyo. Siya ay mahabagin. James chapter 1 Timothy chapter 1 verse 13. Okay? Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Tignan po ninyo yung biyaya ng Diyos kay Apostol Pablo. Siya ang pinakamasamang apostol. Sabi nga how wretched I am. Sabi ni Paul. Why? Kasi siya yung lumalapastangan sa mga iglesia ng ating Panginoon. At humingi pa nga siya ng sulat para pumunta doon sa
lugar na kinaroroonan ng mga lingkod ng Panginoon, ng iglesia ng Panginoon, para usigin, patayin ang lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Pero tignan po ninyo yung biyaya ng Diyos. Pinagpala ng lubos si Apostol Pablo. At gusto ko pong makita po natin ito. Lahat po tayo'y makasalanan. All have sinned. Kaya nga, sa Ecclesiastes, chapter 7, verse 20, tignan po ninyo yung kalagayan po natin na sinasabi ng Biblia. Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Lahat tayo ay nagkasala. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yan ang kalagayan ng tao. Sa Romans 3:23, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos ang tao. Bakit? Ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay walang kasalanan. Kaya nga, lahat ay nagkasala. Tama po ba? Makasalanan ng tao at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ito ang kalagayan ng tao. Sa 1 John 1:8, sinungaling ang nagsasabing wala siyang kasalanan. Amen po ba? Pagsasabihin ng sino man walang kasalanan ang isang tao, sinungaling yan. Maliwanag yan. Dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ito ang kalagayan ng tao. Kaya nga, mapapansin po natin dito, sa kalagayan ng taong ito, we don't deserve God's mercy and grace. Hindi tayo karapat-dapat dahil tayo ay makasalanan. We are sinners. Amen po ba? Walang umabot sa pamantayan ng Diyos. We are unworthy before the sight of the Lord. Pero mo yung walang sino man ang makakapasok. Kaya nga dito po sa Hebrew chapter 10 ay sinasabi ni Apostol Pablo, sabi nga nila, si Apostol Pablo ang nagsulat ng Hebrew chapter 10, pero sinasabi po rito, malaya na tayong makakapasok. Sabi niya sa verse 19, Hebrew chapter 10 verse 19, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Mga kapatid, nung unang panahon, sa loob ng isang taon ay nakakapasok ang pinakapunong saserdote doon sa pinaka-holy of holies. Makapal yung kurtina na yon. Walang sino mang makapasok sa presensya ng Diyos. Kaya noon, pagka pumasok ang dakilang saserdote, nakatanikala yan. Merong tanikalang mahaba at merong bell yan. Ibig sabihin, kapag ka naririnig pa yung bell, ching, habang naglalakad yan, buhay pa. Pero once na wala nang naririnig, hihilahin na lang yan. Bakit? God is holy. Tignan po natin kung ano po yung nais ipakita ng Diyos sa atin dito. Sa kanyang kahabagan, sa kanyang biyaya, na talagang gusto niyang ipakita. Ano po ba ang resulta ng kasalanan na meron ang tao? Dahil sa kasalanan, we all deserve death.
tayo ay mamamatay. In Romans chapter 6 verse 23, very clear ang scripture, sinasabi ng scripture, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan po, oh. Romans 6:23. Magbabayad ang bawat nagkasala. Kaya nga kung hindi po naintindihan ng tao na siya ay makasalanan, na tayo ay makasalanan, at hindi rin niya naintindihan na siya ay mamamatay, yan po ang ating kabayaran sa kasalanan natin. Pero wala po tayong magagawa dyan. Magbabayad at magbabayad ang isang tao. Saan niya babayaran? Saan niya pagbabayaran yung kasalanang iyan? Sa Revelation chapter 20, beginning verse 12 hanggang 15. Ano ang sinasabi diyan? Sinasabi ng Revelation chapter 20 verse 12 hanggang 15. Naglalagablab na apoy ng impyerno. Amen po ba? Tignan po ninyo. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Verse 15. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Nakakatakot po yan. Kapag hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan ng isang tao. Saan dadalhin? Dadalhin ang lahat ng mga namatay, ang lahat ng nandun sa Hades, na nakalagak doon. Alam niyo po ba na lahat ng mga namatay, na hindi nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay, ay nakalagak doon sa Hades, sa daigdig ng mga patay. At lahat ng iyan ay hahatulan. Hahatulan po yan. Ayon sa ginawa. Hahatulan ayon sa ginawa. Ano ang ginawa? Ano ang ginagawa ng tao? Masarap gumawa ng kasinungalingan? Masarap gumawa ng kasalanan? Masarap gumawa ng pagtataksil? Masarap gumawa ng pakikiapid? Masarap gumawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sabi dito, lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay hindi makakapasok sa langit. Tanungin niyo yung katabi niyo, nakalista ka na ba, kapatid? Baka mamaya, hindi pa nakalista yung pangalan. So magpalista na po kayo. Parang sa mga ano lang po yan, mga ayuda. Magpalista po kayo para makakuha kayo ng ayuda. Dahil pagka hindi kayo nakalista, wala tayong matatanggap. Ito ang deserve ng tao. Amen po ba? Nakita niyo po yung deserve ng tao? Unawain niyong maigi. Kung wala ang habag at biyaya ng Diyos sa tao,
Ano kaya ang sasapitin natin? Ito, impyerno. Lawa ng naglalagablab na apoy. Hindi biro yan. Hindi biro ito. Totoo po ito. Kaya kung hindi seryoso ang tao sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo po ba na gusto ko pong makita po natin, kaya po binasa itong verse 29 ng Hebrew chapter 10. Ay, tingnan po ninyo, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos. Kapag hinamak ang ating Panginoong Jesucristo, 29, verse 29. Tingnan ninyo. Kapag hinamak ang anak ng Diyos, nilapastangan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang naging daan para tayo po ay makapasok doon sa kabanal-banalang trono ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, tingnan po ninyo yung biyaya at habag ng Diyos. Yung tipan ng Diyos. Amen po ba? At yung nagpapabanal dito at ang humamak sa mahabaging espiritu. Mga kapatid, yung biyaya ng Diyos, yung grace. Sometimes ang grace ng Panginoon na-abuse. Tandaan po ninyo ang kasalanang paulit-ulit. Maliwanag ang Biblia. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Once na tayo ay pinatawad na, huwag ka nang bumalik doon. Amen po ba? Na dating ma-pride. Sino po ang kumain nakaraang linggo ng fried chicken? Sabi ko sa inyo, huwag kakain ng fried chicken. Buti na lang ang binili ng mga kabataan nung linggo. Hindi fried chicken. Chokes to go. Inihaw naman. Hindi naman siya fried. Inihaw. Kidding aside, mga kapatid, inalis na tayo sa kasalanan ng pride. Bakit? Yan ang kasalanan ni Satanas. Pride. Ayaw magpasakop sa Diyos. Ayaw sumunod sa Diyos. Gusto niya siya ang sikat. Nakuha niyo po ba? Inalis na tayo ng Diyos doon. Inilagay na tayo ng Panginoon doon sa biyaya't habag niya na tayo'y malaya ng makakapasok doon sa kabanal-banalang trono ng Diyos. Alam niyo po ba na kung tayo ay sumasamba rito at merong kasalanan na gawa, mga kapatid, hindi ho tatanggapin ng Diyos yung kung nung unang panahon lang baka patay na tayong lahat. Di ba? Patay na tayong lahat. Kaya nga, kapag tinignan po natin yun, alam nyo, habang tinitignan ko siya, how great is God's mercy sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Yung salitang nilalapastangan ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo. Mga kapatid, yung biyaya niya, yung inoffer ng Panginoon sa atin, na kung saan ito yung ating mararanasan. Pero mo, hindi ka karapat dapat dahil makasalanan, we are sinners, we are unworthy. Tapos, meron tayong biyaya't habag, mercy and grace. Meron tayong mercy and grace. Kaya nga dahil nga doon,
sa mercy and grace ng Panginoon, ito yung inano ng Panginoon sa atin eh. Ibinigay ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba kung hindi tayo biniyayaan ng Diyos, at sa bawat pagkakamali natin, sigurado ako, baka marami na pong namatay na po sa ating lahat. Tama po ba? Kaya nga si David, sa Psalms 51 verse 1 and 2, ay sinasabi ni Haring David, "Have mercy on me, O God." Inaawit ni King David, "According to your unfailing love, wash away my iniquity." Ayan po. 1 and 2. Psalms 51 verse 1 and 2. "Ako'y kaawaan." Asa na? "Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin." Verse 2. "Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan." "I will be whiter than snow. I will be whiter than snow. I will be whiter than snow." Nakakita na po ba kayo ng niebe? Na? Sino nang nakakita ng snow? Taas ang kamay. Meron na po ba? Wala pa pong nakakita sa inyo ng snow? Kahit sa TV? Di ba? Pero ang sabi nila, ang snow daw, talagang puting-puti yan. Kaya, ang Biblia ay ginawa niyang halimbawa, ang ating mga kasalanan ay gagawin ng Diyos katulad ng isang snow. Kaya si Haring David ay umaawit nito. Kasi alam ni David kung ano yung kahalagahan o yung epekto ng kasalanan sa kanyang buhay. Kaya si King David ay nagmamakaawa sa Diyos na linisin mo sana ang aking mga kasalanan. Mga kapatid, kapag hindi ho tayo biniyayaan ng Diyos, gusto ko pong makita po natin ito. Tandaan ninyo, we deserve nothing from God. Yung good. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng mabuti sa Diyos. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, meron po ba kayong natatanggap na mabuti sa Diyos? Ha? Yung palamang pong hangin na nilalanghap po nating lahat. Yung araw na sumisikat para bigyan tayo ng vitamin D. Hindi po ba biyaya? Hindi po ba ito ay kahabagan ng Diyos na dapat ay hindi na natin nalalanghap yung masarap na simoy ng hangit? Di ba? Katulad po ng isang matanda, na hospital siya. Matanda na siya, tumanda na siya. Tapos nung siya ay parang isang linggo yata, na-confine ng isang linggo, at nung tanungin niya kung magkano ang bill niya, dahil po magkaroon siya ng sakit na pneumonia. Nahirapan siyang huminga. So nilagyan siya ng oxygen. Alam niyo po ba nung siya ay lalabas na at sisingilin na, magkano babayaran niya sa ospital? 1 milyon. Naiyak siya. Bakit? Ang Diyos nagbibigay ng libreng hangin sa ospital. 1 milyon ang halaga. Sabi niya, tumanda na ako. Ang Diyos ay nagbibigay ng libreng hangin. Di ba? Hindi natin napansin yon?
yung kabutihan ng Diyos sa isang katulad ko, sabi niya, isang makasalanan. Unawain po nating maigi. Sa kahabagan at biyaya ng Panginoon ay parang nakakahiya, no? Sa Diyos. Napakabait niya. Napakabuti ng Diyos. Pero sa kabila ng mga bagay na ito ay nararanasan pa rin natin yung grace and mercy ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 2 verse 5, tingnan po ninyo. Ephesians chapter 2 verse 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tingnan ninyo. Binuhay tayong maguli ng ating Panginoon kahit na tayo pa patay sa kasalanan. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nagdulot sa sangkatauhan ng sino mang sumampalataya sa Kanya, ng sino mang maniwala sa ginawa ni Kristo, yung dugong nabupo sa Kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo, without remission of the blood. Kung walang pagbububo ng dugo ng ating Panginoon, there is no forgiveness. Walang kapatawaran. Pero salamat, yung biyaya ng Diyos. Diba? Yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga dito, yung biyaya ng ating Panginoon ay nagpapakita dito na sa isang unworthy man, we find favor to a merciful and gracious God. Tayo po ay may favor. Sa kabila ng tayo ay makasalanan. Ngayon, eto na po yung mga dapat nating gawin. Dahil tayo po ay biniyayaan na ng Diyos. Amen po ba? Kinahabagan na ng Diyos kahit na noon tayo po ay pasaway. Di ba? Nakalagay dyan, no? Sabihin mo sa katabi mo, pasaway ka noon. Ngayon kaya, tanungin mo ulit. Tanungin mo, ngayon kaya, pasaway ka pa ba? O pag hindi ka nagpasaway, you will pass away. Di ba? O marami pong mga pasaway. O dahil ayaw magpasaway, nag-pass away ng maaga. Gusto niyo po ba yun? O, tingnan po natin yung ating mga biyaya na tinanggap mula sa Panginoon. At dapat po nating gawin. Amen po ba? Tingnan po ninyo. Dahil nga sa ginawa ni Christ, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at yung dugo na nabubo doon ay hinati yung makapal na kortina na humahati doon sa kabanal-banalang tronong biyaya ng Diyos. Hindi tayo makakalapit doon. At walang sino man ang makakaakyat sa langit maliban ang ating Panginoong Jesucristo matuwid. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon, meron na po tayong daan. Amen po ba? Sabi ng John 14:6, gusto ko pong sariwain po natin ito. Alalahanin po natin, baka mamaya nakakalimutan na natin na tayo'y na born again. Amen po ba? Anong sabi ng John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by Him. That is the grace and mercy of God.
Di ba? Grace and mercy of God. Kaya dito, sabi sa verse 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayan ng Diyos. Ito po yung dapat nating gawin. Sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. Sabihin nyo sa katabi nyo, pusong tapat. Di ba yung awit ni King David sa Psalms 51? Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Mga kapatid, eto yun. Dahil tayo'y malaya nang makakalapit doon, lumapit po tayo ng merong katapatang puso. Tapat. Lumapit po tayo ng may katapatang puso sa harap ng Diyos. Matibay na pananampalataya. Tapat na puso, matibay na pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, hindi nag-aalinlangan na parang pag lumapit ka, parang urong-sulong. Mga kapatid, sabi ng Santiago, huwag kang umasang may matatanggap ka pag uurong ka. Tapos aatras ka ulit. Susunod ka. Aayaw ka ulit. Mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag kayong umasang tatanggap kayo ng pagpapala mula sa Diyos kapag pabago-bagong isip natin. Ibig sabihin, matibay ang ating puso sa pananampalataya. Una, tapat na puso. Matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Sa verse 22, makikita pa rin po natin dito, malinis na puso. Yan. Bulayin po natin yan. Tapat na puso, matibay na pananampalataya na puso, o matibay na pananampalataya, yung malinis na puso. Ayan o. Yung kaloob-looban natin, mga kapatid, baka mamaya sa ating mga budhi, sa konsensya po natin, merong ako ang iyong konsensya. May mga nangungusap pa sa atin. Kailangan sa paglapit natin sa ating Panginoon, yung konsensya po natin. Tandaan po ninyo, hindi yan. Walang conflict yan. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, malinis yung ating conscience. Tingin kayo sa likod, baka nasa likod niyo yung konsensya niyo. Ako ang iyong konsensya. Di ba? Malinis na konsensya. Okay? Verse 23. Kailangan po tayong merong matatag na puso. Matatag na puso. Bakit? Alam niyo po ba sa daigdig natin ginagalawan? Pag hindi matibay ang iyong puso, bibigay ka. Pag ikaw magulang ka, sa panahong ito ng mga anak, bibigay ka. Pag ikaw pastor sa panahong ito ng iglesia, bibigay ka. Pag ikaw Kristiyano ka sa panahong ito, bibigay ka. Kaya nga mahalaga po yung tinatawag na endurance. Sa Matthew 24, verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang tinutukoy po doon,
endurance. Sabihin matatag. Amen po, matibay. Pangmatagalan. May matibay na maaasahan, Spartan. Meron pa po ba Spartan? Rambo. Mga tsinelas noong unang panahon. No? Anong pinakamatibay na tsinelas na ngayon? Crocs. Crocs ba matibay ngayon? Ha? Anong pinakamatibay? Hindi kasi ako mahilig sa tsinelas eh. Ang tsinelas ko lang, beach walk eh. Ha? Abayanas. Islander, noon yun. Talagang pinangaano yun sa dagat. Islander eh. Oh. Okay. Mga tungkulin na dapat po nating gawin bilang isang Kristiyano. So ito po yung ating paglapit sa Diyos. Na kung saan, ano yung una? Yung una? Sa verse 21 ay 22, tapat na puso, may matibay na pananampalataya, malinis na puso, matatag na puso, malinis na konsensya, puso, pwede na rin yan, pero magkaiba po yung konsensya eh. Ang konsensya nandun sa kaloob-looban yan eh. So malinis na konsensya at matatag na puso. Okay, hindi yan yung So ito po yung ating tinanggap mula sa Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, karapat-dapat na po tayong makalapit sa Kanya dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. So because of Christ, dahil kay Kristo, yan yung mga tinanggap po natin. Ngayon, ito po yung mga tungkulin natin bilang mga Kristiyano na dapat nating gawin sa panahon po natin ngayon. Ang sabi po rito sa verse 24, sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So tungkulin ng mga Kristiyano, gisingin natin ang lahat ng mga kapatiran sa pamamagitan ng pag-ibig at paggawa ng mabuti. Amen po ba? Mga kapatid, huwag tayong magsawa na magmahal. Sa totoo lang, ang hirap magmahal eh. Tama po ba? Madali po bang magmahal? Na? Sino ang sasagot? Madali po bang magmahal? Na? Ang hirap magmahal ngayon. Di ba? Ang kukulit ng mga tao ngayon, paano mo mamahalin? Ang kukulit ko. Bawal ang kape. Inom pa rin ng inom ng kape. Hindi ba makulit ako? Paggawa ng mabuti. Nagsasawa na po ba kayong gumawa ng mabuti? Ha? Dahil ginagawan kayo ng masama, mga kapatid, huwag kayong magsasawa. Kasi yan po yung natin eh. Ephesians chapter 2, verse 10. Mula pa nung nilikha ng Diyos ang tao, inihanda na ng Diyos yan eh. Yan po yung dapat ginagawa natin, paggawa ng mabuti. Amen po ba? Tingnan ninyo, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Mabuti sa kapwa, mabuti sa lahat ng oras. Amen po ba? Hindi gumagawa ng masama. Dahil hindi po yan ang kalooban ng Panginoon kapag masama. Mamaya papakita ko yung mga masamang ginagawa ng mga lumalapastangan sa anak ng Diyos at sa kanyang biyaya, yung sa Espiritu ng Diyos. Okay. So, paggawa ay pag-ibig, paggawa ng mabuti,
Ano pa? Pagdalo. Patuloy na pagdalo sa mga pagtitipon. Sa verse 25, sabi rito, pag sinabing patuloy na pagdalo, tuloy-tuloy yan. Tignan po ninyo, huwag nating kaliligdan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa pagdalo po natin sa mga pagtitipon, meron po yang pagpapalakas sa isa't isa. Mga kapatid, kapag hindi po tayo dumadalo sa mga gawain ng Panginoon, manghihina tayo. Manghihina tayo. Kaya mahalaga na meron pong, tungkulin po natin yan bilang mga Kristiyano. Pag hindi mo inalala yung biyaya at habag ng Diyos, sigurado, baka mamaya kasama tayo doon sa mga lumalapastangan. Tingnan po niyo. So yan po, patuloy na pagdalo sa mga pagtitipon. Pang-apat, pagpapalakasan sa isa't isa. Kailangan po nagpapalakasan po tayo. Pagka nagkikita po tayo, kamusta po? Dapat nagkakausap at the same time, nagkakaroon po ng palakasan sa isa't isa. Ang laki po ng ng halaga ng yung pagdalo. Sa totoo lang po sa pastor, pag nakikita ko kayo, masaya talaga ako. Pag hindi ko kayo nakikita, nalulungkot ako. Di lalo na ang Diyos. Pag hindi tayo nakikita ng Panginoon sa kanyang gawain, nalulungkot ang Diyos. Amen po ba? Okay. Sa verse 26, sinasabi po rito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may iaalay pa para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, pagtatapat sa Diyos. Mga kapatid, maging tapat po tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa isa't isa. Pag tayo po ay nagtapat, sigurado yan. Naging tapat tayo sa isa't isa. Hindi po tayo mahuhulog sa pagkakasala. Ito po ang katotohanan. Marami po, hindi naman lahat. Ito, pakinggan nyo pong maigi Hindi lahat nasa isang simbahan. Pakinggan nyo pong maigi Hindi lahat nagsasabi ng totoo. May mga tao, may mga Kristiyano na kapag nakagawa ng mali sa loob ng simbahan, alam niyo po ba, lilipat ng simbahan yan. At pagka lumipat ng simbahan yan, magkukwento yan ng hindi totoo para siya ay makilala na totoo yung sinasabi niya. Nakukuha niyo po yung punto? Nilalapastangan natin yung ginawa ng Diyos na paglilinis, pagpapabanal sa tipan. Mga kapatid, yung pupuntahan, tandaan nyo pong maigi ito. Kaya po yung paglipat-lipat ng simbahan, pagka hindi tapat, hindi tayo tapat, pero kapag tapat tayo, dahil totoo naman na dapat tayong lumipat. Pagka dito po sa simbahan ng Apandisrak, pagka nakitaan nyo na ako ng hindi na tama yung inaaral ko sa inyo, mali na yung inaaral ko sa inyo,
umalis kayo. Umalis kayo rito. Pero the fact na tama ang inaaral natin dito at ikaw ay umalis dahil meron kang ginawang mali, nilalapastangan mo ang ginawa ni Kristo. Maging yung biyaya ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Kasi ito po yung pagpapatibay eh. Nagpapatibay ito ng ating pananampalataya. Nagpapatibay ng pananampalataya ng ibang tao. Kaya nga kapag tayo po ay mga totoong Kristiyano na talagang naniniwala doon sa biyaya ng Panginoon at kahabagan niya, alam natin kung ano yung sinasabi, alam natin kung ano yung ginagawa natin. Amen po ba? Kaya sa buhay ng bawat isa po sa atin, kapag tayo po ay nakakaalam, sabi nga rito, tingnan po ninyo, sa verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moses, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Noon, gusto kong makita ninyo yung biyaya at habag ng Panginoon. Noon pinapatay. 2 o 3 ang magsabi, mali yung ginawa niya, pinapatay noon. Talagang binabato yan hanggang sa mamatay. Pero ngayon, alam niyo pa, malaki ang kasalanan ng mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano. Dahil pupunta sa ibang simbahan, may ginawang mali. Uulitin ko po ulit, may ginawang mali. Pupunta sa ibang simbahan. At pagkatapos, magkukwento ka sa pastor. Kasi ganito, ganyan. Mga kapatid, nilalapastangan natin yung biyaya at habag ng Diyos. Pero the fact, pag yung pastor ay may ginawang mali at talagang mali, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Tumatayo ka dun sa katotohanan. Kasi mali na yung ginagawa ng pastor. Mali na yung ginagawa sa loob ng simbahan. Ba't ka pa magpapatuloy? Kaya nga dito, ang gusto kong makita po natin dito, na sinasabi ng Biblia, hindi natin dapat lapastanganin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at yung habag niya sa atin. Amen po ba? Tingnan po ninyo, napakabuti ng Diyos. Sa totoo lang po, mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pinatay. Buhay pa tayo. Buhay pa tayo. Sa bahay lang eh. Sino po rito ang hindi nagbabangayan sa loob ng bahay? Taas ang kamay. Mga sinungaling. Walang nagtataas ng kamay. Hindi ba kayo nag-aaway sa loob ng bahay? Ha? Araw-araw eh, minu-minuto eh. Konting kibot. Parang mga mga dragon eh. Parang yung asong kumakain, matabihan lang nung isa. Di ba? Araw-araw yan. Tignan ninyo, gusto ko pong makita natin ito eh. Yung biyaya ng Panginoon. Di ba? Nagkasala sa loob pa lang ng bahay eh. Nagkamali na. Nagkasala na. Tapos pupunta ka sa church, iiyak ka sa Panginoon. At ang Panginoon naman yung biyaya niya. Bibigyan ka niya ng comfort. Sa kabila ng mga nagawa natin. Ako sasabihin ko po sa inyo, ako makasalanan ako. Bakit? Lagi ako nagagalit.
Lagi ako nagagalit. Sino po sa inyo hindi nagagalit? Taas ang kamay. Mga mababait. Meron po ba? Tumingin yung mga hindi nagagalit. Pag hindi kayo tumingin, yung sabihin, oh. Araw-araw yan. Kaya nga, alam nyo, pag iniisip ko, siguro kung hindi mabiyaya, hindi mahabagin ng Diyos, malamang talagang tinupok na tayo ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Diba? Napakabiyaya niya. Kahit saan ka pumunta, biro mo, pinananatili pa rin ng Panginoon yung kanyang sa James chapter 1 verse 19. Tingnan ninyo yung James chapter 1 verse 19 na kahit na dapat nang magalit ang Panginoon pero hindi pa rin Tingnan nyo Santiago 1:19. Mga kapatid kong unawain to, maging alisto kayo sa pagkinig, dahan-dahan sa pagsalita at huwag kaagad magagalit. 20 21, nasaan na ba yung 19 ba yon? Ang Diyos ay hindi kaagad-agad nagagalit 19, balikan mo yung 19. Ayan, dahan-dahan sa pagsalita at huwag kaagad magagalit. Nawala sa isip ko yung Pero ang Panginoon ay hindi 1 Peter chapter 3 verse 9. Parang mali yata yung nabanggit kong verse. 1 Peter chapter 3 verse 9. O 2 Peter 3 verse 9. Ayan. Sabi po rito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So tingnan ninyo, mapahinuhod ang Panginoon, matiisin siya, tinitiis niya yung kanyang galit sa mga taong makasalanan dahil He is very compassionate, merciful, and gracious. Amen po ba? Kaya nga tignan nyo, tayong tao, magkamali ang magagalit ka talaga, automatic yun. Pero ang Panginoon, hindi. Hindi. Hindi nagagalit ang Diyos. Paulit-ulit ka mang magkamali sa Panginoon, paulit-ulit kang magkasala sa Diyos, meron pa ring pagkakataon. Amen po ba? Tignan nyo. Nakasulat po sa Bible. Kaya nga pagka tinanong mo po yung forgiveness, ilang beses bang patatawarin ang kapwa? 77 times 7. Times daw times 7. 77 times 7. Ilan yon? 77 times 7. 77 times 7. Ilan? 539. Ilang beses na nagkasala yung kapwa natin sa atin? Nakakatatlo ka na Hindi ba? Panglima na yan. Binibilangan mo, kahit na maging 10 pa yan, kahit 15, 20, hindi pa rin naaabot dun sa Ilan yun? 500? 539. Umabot na ba sa 539 yung kasalanan ng kapwa natin? Sa church.
Umabot na ba ng 539 ang kasalanan ng kapwa natin? Pero ano pa rin maging matalino pa rin kayo sa paggawa ng kasalanan baka mamaya pinapatay ka na eh. Ay, pinapatawad kita dahil sabi ng Bible, sinasakal ka na eh. Tumutulo na yung dugo, pinapatawad. Mali naman yung ganong pagpapatawad. Dapat may wisdom din. Amen po ba? Pero yung magpatawad talaga, magpatawad tayo. At gusto kong makita natin dito yung biyaya ng Panginoon at habag. Amen po ba? Sabi po rito sa verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumalapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. Mga kapatid, huwag nating hayaan na lapastanganin natin ang bugtong na anak at ang Espiritu Santo. Yung ginawa ng Panginoon sa atin na kahabagan at biyaya. Pagyamanin po natin. Amen po ba? Habang nabubuhay po tayo, balik-balikan po natin yung biyaya at habag ng Diyos. Kaya nga, sa biyaya at habag ng Panginoon na ito, tayo po ay hindi karapat-dapat, we don't deserve, pero tayo po ay tumanggap mula sa Diyos ng mga mabubuti, ng mga magagandang bagay. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Amen po ba? Malakas pa rin tayo. Nakalampas pa rin tayo sa anumang mga pagsubok. Di ba? Sa totoo lang, lahat ng bagay na meron tayo, maraming pera, walang pera, masayang buhay, malungkot na buhay, malusog na katawan, may sakit ka, lahat yan. Biyaya ng Panginoon yan. Bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Di ba? Kaya tignan po ninyo, ang buhay po natin, salamat sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung pagsamba po natin, malaya po tayo nakakalapit sa Diyos. At ito po ay napakasarap na oportunidad na masamba po natin ang Diyos. Mapaglingkuran po natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, isa pang bagay na gusto kong sa inyo, challenge sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po ba na sa China, may mga missionary na nagpunta sa China, ang layo ng nilalakbay nila yung mga tao. Tapos siguro 10 oras yung paglalakbay nila. Nagturo yung pastor ng 1 oras. Nagalit yung mga mga attendees. Nagalit yung mga attendees, hindi yung pastor ang nagalit. Bakit? Alam niyo po ba na yung attendees, sabi niya 10 oras kami nagbiyahe, naglakbay, tapos 1 oras mo lang isishare sa amin yung salita ng Diyos? Tama nga naman. Pero mo naglakbay ng 10 oras, dito po sa atin maya't maya nakatingin doon sa Kasi parang ang haba na ni pastor Alam niyo ba doon, yung kanilang yung iba talaga yung nila sa salita ng Panginoon. Sabi niya 10 oras kami naglakbay, tapos 1 oras ka lang magsishare sa amin ng salita ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo yung kaibahan. Pagka pinapahalagahan mo ang mga bagay na mahalaga, ang Diyos po ay nalulugod. Parang si Martha at saka si Maria lang yan. Si Martha, abalang-abala sa maraming bagay. Si Maria, nandun nakaupo, nakikinig
sa ating Panginoon. Nakikinig. Pinakikinggan niyang maigi ang Diyos. Si Marta naman nagagalit na, naiinis na. Kaya sabi niya, Panginoon, sabihan niyo nga si kasi nag-aanda ako ng pagkain natin eh. Kasi nga si nag-aanda ng niya yung kakainin nila doon sa si Marta. Sabi niya, hindi man lang ako matulungan nito si Maria. Sabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, mukhang aligaga ka sa maraming bagay. Nakalimutan mo na ang pinakamahalaga. Mga kapatid, sa totoo lang, ito yung mga nirebuke ko noong unang panahon na sa Tarlac, maging sa Pangasinan, pagka may mga gawain tayo. Ako, wala akong makitang nakaupo. Wala akong makitang nakaupo sa harap. Alam niyo ba kung ano? Nagluluto pala sila, nagpiprepare ng pagkain. Nirebuke ko yun. Sabi ko sa susunod po, walang magluluto ng pagkain, kahit anniversary. Kaya mula noon, talagang pipilitin nila, madaling araw, lulutuin na nila yon. Pagdating na ng anniversary, nakaupo na lahat sila sa Anong mahalaga? Yung pagkain pisikal o pagkain spiritual? Bakit ko po sinasabi ito? Mga kapatid, yung mga bagay na mahalaga, lalong-lalo na may patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yung salita niya, si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, at yung biyaya na ibinigay niya po sa atin, pahalagahan po natin. Habang lumilipas yung panahon, tignan po ninyo, ang epekto po nito, napakalaki po ng epekto nito. Meron na tayong biyaya para makalapit sa Diyos. Amen po ba? At naniniwala ako na hindi na po tayo hahatulan doon sa impyerno. Pagka pinahalagahan natin yung kahabagan at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, paulit-ulit yan. Lagi tayong merong Holy Communion. Anong ibig sabihin ng Holy Communion? Ang Holy Communion ay pag-alaala sa ginawa ni Kristo. Yung dugo at laman ng ating Panginoon. Yung tinapay at juices na nagsisimbolo sa dugo at laman ng ating Panginoon. Ito yung magpapaalala sa atin sa ginawa ni Kristo. Kaya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, ito po yung natin. Naging karapat dapat tayo. Amen po ba? Sabihin nyo sa katabi nyo, karapat dapat ka na sa ating Panginoon. Kaya anong gagawin po natin? Kung naging karapat dapat na po tayo sa ating Panginoon, tuloy lang, wala pong titigil. Walang titigil. Kasi dito po sinasabi dito Hebrew 10:25, malapit nang dumating si Christ. Sabi niya, nalalapit na Kaya po, lagi tayong magpaalalahanan. Baka mamaya nakakalimutan natin yung ginawang biyaya at habag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga, maging motto po natin, yung sinabi ni Paul, Philippians 1:21, tama ba? For to me, to live is Christ, and to die is gain. May pakinabang. Kaya sa bawat isa po sa atin, huwag nating hayaan na tayo po ay patuloy na maparusahan dahil sa paglapastangan sa anak ng Diyos at sa Espiritu Santo. Ulitin ko po ulit yung biyaya at habag ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin na hindi karapat-dapat ay nakaranas ng magbuting bagay mula sa Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Yung inawit natin kanina, alam niyo po ba, sa totoo lang, we don't deserve
yung umawit sa Panginoon. We don't deserve na lumapit sa trono ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon. Sabi po ng verse 19, malaya na tayong makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kasi nilinis na po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Way back, ano po yan? Na-compose ko po yung kanta na yan noong maliit pa si Jajo. Baby pa lang si Jajo, no? Bagong panganak pa lang siya. Nung na-compose ko yung awit na yun. Yung Be Enthroned. At dito makikita natin yung biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Siya lang yung talagang karapat dapat. He deserved yung thanksgiving natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang dahilan kung bakit tayo, kung bakit tayo inalaw ng Panginoon na makalapit, ay para pasalamatan. Amen po ba? Para tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na pagsamba, na kung saan God inhabits the praises of His people. Meron nyo yung mga anak ng Panginoon na biniyaan niya, kinahabagan niya, sumasamba ng totoo. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, kung alam mong ikaw ay biniyaan ng Diyos, kung alam mong ikaw ay kinahabagan ng Diyos, sambahin natin siya. Amen po ba? So sa oras na ito, ang mga tunay na kinahabagan, ang mga tunay na biniyayaan ng Diyos, ay tunay na sumasamba. So pasalamatan po natin ang Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ihanda po natin yung puso natin at awitan po natin siya. Panginoon, salamat. Dahil hanggang ngayon, buhay pa ako. Hindi mo pa rin ako pinapatay sa kabila ng makasalanan. Amen po ba? So ang Panginoon, mapagpatawad siya. Punong-puno ng kahabagan sa bawat isa. Kaya, let us come before Him. Ano yung kanina? Sa paglapit natin? Tapat na puso? Matibay na pananampalataya? Malinis na konsensya? Matatag na puso? Sabihin yung hindi tayo matitinag. So, sa oras pong ito, hayaan po natin, pasalamatan po natin ang Diyos na mahabagin at mabiyaya. Tayo pong lahat ay tumayo. Pagalang. So minsan pa nating awitin tong awit na to na nagsasabing we enthrone God. At karapat dapat talagang ilagay sa trono ng ating mga puso ang ating Panginoon kasi napakasarap isipin na talagang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Biro mo, nakakalapit na tayo ngayon sa Kanyang trono ng biyaya. Kahit na tayo ay makasalanan, pero salamat, mabuti ang ating Panginoon. So awitin po natin muli ang awit na ito. You alone are my heart desire. You alone owns my life. You alone I will exalt. You alone deserve my praise. You alone are my heart desire. You alone owns my life. You alone I will exalt.
enthroned, my God, be enthroned, my King, be enthroned, my Lord, be enthroned in my life, be enthroned, my God, be enthroned, my King, be enthroned, my Lord, be enthroned in my taas po natin ang ating mga kamay. Be enthroned, be enthroned, be enthroned, my Lord, my God. Be enthroned, be enthroned, be enthroned, my Lord, my God. Be enthroned. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you. Be enthroned, be enthroned, my Lord, my God. Be enthroned, be enthroned, be enthroned, be enthroned, my Lord, my God. Be enthroned. Sa oras na ito, mga kapatid, sinasabi ng talata ng Hebrew chapter 10, verse 19, malaya na tayong makakalapit sa biyayang trono ng ating Panginoon. At lagi natin tatandaan, pinatawad na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga kasalanan natin noon at ngayon, tayo ay pinatawad na. Kaya sa umagang ito, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Gayong tayo ay makasalanan pa, pero biniyayaan niya na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat sa Diyos. Alalahanin mo ang mga kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay, kung paano naging tapat, naging mabuti. Napakabuti ng ating Panginoon para tayo ay magpasalamat sa Kanya. Hayaan po natin
patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Ibalik natin sa Diyos ang lahat ng pasasalamat. How many times na tayo nagkamali, pero para patuloy pa rin tayong pinapatawad ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, let us continue to declare God's goodness sa ating mga buhay. Till I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good, and every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let the people sing, all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya at habag na patuloy na ipinaranas mo po sa amin. Panginoon, karapat dapat kang pasalamatan, karapat dapat kang luwalatiin, sapagkat kami, O Diyos, sa kabila ng makasalanan, ay binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, hayaan mong makita namin ang mabubuting bagay na ito. Buksan mo ang aming pangunawa. Buksan mo ang aming mga mata. Buksan mo ang aming mga puso. Katulad ni Haring David, O Diyos, lagi niyang ninanasa ang isang malinis na puso. Lagi niyang ninanasa na makalapit sa biyaya ng iyong trono. Hayaan mong kami man ay patuloy na magnasa na makalapit palagi sa iyo. Salamat po, Diyos. Ano man ang mga pangailangan ng iyong mga anak, kapatid, sa oras na ito, patuloy mong sambitin sa panalangin
ng may pananampalataya. Yes, God is moving in your life. Ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa iyo ngayon. Panginoon, ako po'y nakikiisa sa panalangin ng iyong mga anak. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, papangyarihin mo ang kanilang mga panalangin ayon sa iyong salita at kalooban. At maluwalhati ang pangalan mo. Pagpalain mo ang bawat isa. Hayaan mo po, O Diyos, na kaming lahat ay patuloy na magpahalaga sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Maging ang kilos ng banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin sa katotohanan at maging ang kapangyarihan nito ay patuloy, O Diyos, na dumaloy sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, at lahat ng mga biniyayaan at kinahabagan ng Diyos ay magpasalamat at magsabi ng malakas na Amen and Amen. Amen. Tunay nga po na tayo po ay malaya dahil po sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen po ba? Because of you, I can dance. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before. Never before have I ever been so free. Just being with you, just being with you, I now begin to sing. Let your presence, oh, let your presence overwhelms me. Oh, because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, oh, because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Patuloy po natin deklara na tayo po'y malaya na sa pangalan ng ating Panginoon. We're jumping. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. 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 We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Sandali po, ang sabi po sa kanta, we're jumping, we're shouting, we're dancing, we're spinning. Kaya po ba natin gumawa sa kabila ng biniyayaan tayo ng Panginoon? Ganyan po ba yung expression ng biniyayaan at pinatawad ng Panginoon? Amen po ba? Amen. So, pwede po bang ano natin yung ating mga kamay? Come on, church. Taas natin mga kamay. Mga kapatid, kapag ikaw ay nakarasam ng biyaya at habag ng Panginoon, sandali lang po, mga musician, mga singer ng ating Panginoon, alam niyo po ba, yung totoong nakalasap ng biyaya at habag ng Panginoon, alam niyo, hindi ka parang kang Biyernes Santo. Mga kapatid, yung totoo na talagang nakalasap ng biyaya at habag ng Panginoon, you express it. Amen po ba? Alam niyo po ba si King David? Parang bulati yan. Hari po yun. Pero dahil naramdaman niya yung biyaya at habag ng Diyos, ganun niya sambahin ng Panginoon. Kaya sa umaga po ito, kahit na masakit ang balakang ko,
Yung inaawit natin, let us express it. Amen po ba? Amen. Kahit nakatalikod ako, nararamdaman ko yung we're jumping, shouting, dancing, singing. Dapat ilabas po natin yon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Simulan po natin ulit. Bababa po ako. Means about church, come on, let's sing. We're jumping. Jumping. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's people jumping. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Ulit. We're jumping. Practice po tayo. We're jumping. Sabay-sabay. We're jumping. Jumping lang naman tayo. Shouting. Woo! Dancing. Spinning. Singing. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. Jumping, we're jumping, shouting, dancing, singing. There's freedom. Jumping, singing. Ayan. Yung inaawit po natin, makakalagan po yung inyong mga bigat. Amen po ba? Sino ang hiningal? Amen. Ibig sabihin, kinalag na ng Panginoon yung mga bagay na masakit sa katawan. Amen po ba? Hindi na ako nakakasayaw, pero muli nakasayaw ako. There is freedom. Pwede po ba isa pa? Sabay-sabay po tayo. We're jumping. We're jumping. Shouting, dancing, spinning. Dali.